Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pupuri at nagpapasalamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo na muli ay mayasin ang iyong mensahe sa umagang ito. Dalayan ko po na tulungan mo po ako at nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang mamuna sa aming kalagitnaan. At tulungan mo rin po ang bawat isa na makikinig na nawa ang mensahe nito ay maunawaan at maintindihan. Dalayan ko po ang Diyos na sa umagang ito ay ikaw ang siya pong maitaas at maliwalhati. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Emanuel na si Jesus. Amen. So pagka po tinignan po natin yung larawan sa timbangan, sa ating pong buhay, alin po ba yung mas natimba na binibigyan natin ng atensyon? Yung mga bagay na pansamantala o yung mga bagay na walang hanggan, yung eternal? So yung temporary o yung eternal? Sabi po nila, pag ikaw ay mayaman, katagumpayan, panalo ka. Kapag maganda at gwapo ang iyong jowa, panalo ka. Pag ikaw ay maraming kaibigan, maraming koneksyon, tagumpay ka. Pag ikaw ay matalino, tagumpay ka o panalo. Lahat po ng yan ay maganda. Wala pong masama, walang masama na naisip o gawin. Sumasama lang siya kapag ang atensyon natin ay nawawala na sa ating Diyos. At mas nagiging number one ang mga bagay. Ang kayamanan po ay nauubos. Ang kagandahan ay umilipas. Ang kasikatan ay nalalaw sa nawawala. So ano po yung mga bagay na dapat po natin pagtuunan? Saan ba tayo titingin, lalo na po sa panahon po natin ngayon? So sa umaga po ito ay ito po yung kumagat na tayo. Huwag tayo tumingin sa pansamantalang bagay o yung temporary na mga bagay. Sabi po sa ikalawang Korinto, chapter 4, verses 7 to 8. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan walang hanggan at walang katulad. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang mga pinagdaanan po ni Pablo ay hindi matatawaran. Maaaring yung sinusulat nito, maaaring tinatanong natin na yung pinagdaanan natin ay hindi katulad ng pinagdaanan. Pero sa mga pinagdaanan sa kanyang buhay ay maraming napakahirap. Wala pang sa 1/4 yung mga na-experience natin. So, at dito binigyan niyang pansin na nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita yung kanilang atensyon. So, tingnan po natin, ano po ba yung pansamantalang bagay? Ito po ay mga bagay sa mundong ito na ating nakikita, nararamdaman at naiisip. Nagtatagal lamang ito sa limitadong oras o panahon. Darating at nawawala. So yung po walang hanggang bagay, yung eternal. Ito yung mga bagay na hindi nakikita. Ito ay mas mahalaga kaysa sa mga pansamantalang bagay. Nananatili siya magpakailanman,
ito ay patuloy at hindi nagbabago. So bigyan natin, ano ba yung mga halimbawa sa mga pansamantalang bagay? Yung ating damdamin, yung emotion natin, para yan panahon. Ngayon, mamaya mawawala. Sabi nga niya, weather lang. So yung panahon, yung damdamin natin, hindi siya permanente. Maaaring ngayon, masaya ka, mamaya malungkot. So yung ating iniisip, yung mga tumatakbo sa ating mga isipan, ito ay hindi pang matagalan. Kung ano man yung iniisip natin ngayon, maaaring bukas, makalawa, iba na po. Ano ba yung mga ilang halimbawa na nakatuon? Yun, ATM, yung bank balance. So, ito yung nakapokus tayo. Hindi naman po masama, pero ito yung inaalala natin. Pero tanda natin, maaaring ngayon, meron, bukas, wala. Yung timbang at katawan, maraming pinag-aabalahan. Yung ating pangangatawan, kapag tayo lumalaki, so tayo nalulungkot pag tayo namamalit. So ito yung mga bagay na pansamantala, pero nabibigyan natin ito ng atensyon. So ano naman po yung mga wala hanggang bagay? So ang Panginoon ng Diyos, nagbabago ba ang Diyos? Wala ba? Yung salita ng Diyos, hindi siya magbabago. Yung mga pangako yung nakasulat kailanman, hindi siya maluluma, hindi siya magbabago. Yung ating kaluluwa, yung human soul. So yung ating kaligtasan, in-offer, libre, pero ang ano lang po, tatanggapin ba natin ang mga bagay na yun? So ito po yung mga bagay na kailangan nating bigyan ng halaga, lalo na po sa ating panahon. At meron din mga bagay na pwede nating tingnan yung mga eternal values. Ano ba to? Kung paano natin ipinapakita yung influensya natin sa mga eternal values, kung paano tayo pumili ng ating mga kaibigan, paano natin ginagamit yung ating oras, paano natin ginagamit ng tama yung ating mga pera, paano natin nire-respeto yung ating kapwa, yung civil and authority, paano natin i-spend yung araw, linggo, paano tayo nagsiserve sa ating iglesia. Ito yung mga bagay na mahalaga. Kailanman ay hindi magbabago. Yung sabi ko nung daw po 1961, yung Soviet Union na magpadala po sila ng first cosmonaut at bumalik dito sa Earth. Sabi po ng Soviet leader na si Nikita Khrushchev, dineclare po nila na sila ay nakaikot sa space yung pinadala nila. Sabi doon, hindi nila nakita yung Diyos. Pero after 10 months, ang Amerika po ay nagpadala si John Glenn sa space. Inikot niya ng 3 beses yung Earth noong kanyang mission sa Mercury. At nung siya po ay bumalik, ito po ang sabi niya, I saw God everywhere. I saw His glory in the galaxy. I saw His splendor in the universe. I saw His majesty in the stars. So kapag itong mga bagay na ito, yung ating pinagkunan, hindi siya magbago. At
Sabi rin po ng isang Amerikano, na there has never been any great accomplishment in history without faith. Kaya sabi nga po sa Biblia, di ba, sa John 3:3, unless you are born again, you cannot see that. So ito po yung mga bagay na kailangan nating bigyan ng halaga. Ano ba yung, saan ba nakapokus yung mga attention po natin? So sabi po ng Mateo chapter 6, 19 to 22, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong katawan. So mas mahalaga po ang Diyos kaysa pera. God is more important than money. Hindi po masama. Ang pera, kailangan po natin yan. Kailangan natin mabuhay, kailangan natin sa ating pamilya, kailangan natin sa iglesia. Sumasama lang po kapag doon na tayo, yun na yung ating Diyos. Nakagawa tayo ng bagay dahil mapera tayo, alam natin. So yun na yung sandigan natin. Doon siya sumasama. At dapat lagi natin isipin na mas mahalaga, number 1 lagi, si God. Sabi po ng unang Timoteo, chapter 6, verses 9 to 10. Ang mga nagnanasang yumaman ay nauhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadla sa maraming kapayapaan. So makikita po natin, may mga tao na kahit illegal ay gagawin. Kahit labag ay gagawin para lang yumaman. So maraming nauulog, nasisilo, maraming napapahamak dahil ito yung kanilang intention. Ito yung kanilang pinagtutunan. Di ba meron pong nabalita na isang porter sa airport na nakakuha ng $10,000 pero hindi niya pinag-interesan at ipinalik niya doon sa Koreano. $10,000 is more than 500,000. Pero hindi siya nasila. So ang taong ito ay merong takot. Dahil alam niya na ito ay hindi takot. Sabi po sa Hebreo, chapter 11, 24 to 27, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses na siya ay mayroon ng sapat na gulang. Natawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niya makihati siya kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Visayas kaysa ang mga kayamanan ng mundo, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala hinahanap. Tinuring niyang higit na mahalaga
ang pagtitiis sa hirap dahil sa Misayas kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatundo ng pangingin na gantimpala sila. Pananampalataya din ang nagudyok kay Moses na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niya. So makikita po natin yung kaalagaan, importansya na yung ating tensyon o yung nais natin, Panginoon ang ating unahin. Ano man yung pinagdaraanan natin, maaaring ang mga pagsubok sa ating buhay, nandiyan lang po, hindi po natin maiiwasan. Ito ay paghahanda para mas lalo tayo tumatag sa ating pananampalataya. So, ano po yung dapat natin? Paano tayo magpo-focus sa mga bagay na walang hanggan? So, walang mamuhay ayon sa Espiritu. So, dapat yung Espiritu na nag-aari sa atin ay ang Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng tao. Kapag yung banal na Espiritu ay nasa atin, makakagawa tayo ng tama at naayos. Yung nais ng Diyos na mangyari sa atin. Pero kung yung Espiritu ng kaaway, ng demonyo, sigurado na hindi tama ng takahari ng ating buhay. So, hindi by Spirit. So, ano po sabi ng Galatia chapter 5 verse 16? Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So, dapat alam po natin yung Espiritu na nagmumula sa Diyos. So, hindi dapat magkakapuwang yung mga bagay na hindi tama. Lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, kailangan hindi natin ito bibigyan ng puwang sa ating buhay. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. So, makikita po natin na sa panahon ngayon ay napakaluwag pwede natin gawin ng mga bagay. Yung mga bagay na hindi tama, malayang nagagawa. Kahit Kristiyano na compromise tayo. Kaya sabi po din ang buong 2 Corinto chapter 7 verse 1, mga minamahal, iyamang ipinangako sa inyo, pinangako sa atin ang mga bagay nito, alisin natin sa ating sarili ang lahat na nakakapagparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sigapin natin mamuhay na may ganap na kapanalan at paggalang sa Diyos. Paano natin ito ginagawa? Kailangan palagi tayo nasa presensya niya. Kailangan alam po natin para hindi tayo umanto sa isang pagkakasala. Huwag tayo matakot o madismaya sa mga nakikita natin niya. Dahil nasa plano ng Panginoon ang anumang nangyayari sa atin ngayon. Pero ang ating tandaan, laging maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Wala po siya plinano na makakasama sa atin. Sumasama ito dahil nagpapatalo tayo. Ang Espiritu na pumapasok sa atin ay hindi ang Espiritu ng Diyos. So ano po yung mga dapat natin gawin? Ano yung mga dapat natin gawin para yung atensyon
doon sa mga kasabihan. So mamuhay na may mapagpakumbabang espiritu. Tayo po ba na gagawa pa natin, meron tayong humble spirit. Nandun ba lagi yung pagpapakumbaba natin? Nandun ba lagi? Handa ba tayo na magpakumbaba sa anumang sitwasyon ng buhay natin? Dahil sabi po ng Mateo, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng yaman. So sa panahon niya, parang dahil sa ating pride, sa ating estado, may pagkakataon na napakahirap magpakumbaba. Pero para magawa po natin, kailangan palagi po tayo mamuhay na may pagpakumbaba. Sabi po ng Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas na kayo. Sa Lucas chapter 14 verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. May mga pagkakataon na napakahirap gawin, pero mga kapatid, pilitin natin na magkaroon palagi tayo ng mapagpakumbaba. Tandaan po natin, kailangan manatiling mapagpakumbaba kahit anong estado tayo meron, anong posisyon tayo meron. Dahil tandaan po natin, yung isang hagdanan ay hindi lang akyatan. Ito ay babaan. So pagka masyado tayo matayo, ayaw natin magpakumbaba, may pagkakataon na bababa. So huwag natin hintayin na mas masakit yung daranasan natin. So kailangan pilitin natin na mamuhay na may magpapakumbaba. Ano po yung ikalawa? Mamuhay tayo na may pagsunod. Yung humigit. Kailangan alam natin meron tayong espiritu ng pagsunod. Sabi po sa Gawa, chapter 5, verses 27 to 29. Iniharap nila sa kapunungan ang mga apostol at ang mga ito ay tinanong ng pinakapunong pari. Hindi ba't naigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais na ninyo kami papanagutin sa pagkamatay ng taong yun. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Saan po ba tayo sumusunod? Sabi po ng Gawa 4:19, subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo lang umatol, pumali ng tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Isang bagay po, para may pakita natin yung pagmamahal sa Diyos, ay dapat tayo may espiritu ng pagsunod, obedience. Kahit pa po ano ginagawa natin, kahit pa ilang oras tayo umawit, kumanta, kundi naman natin sinusunod ang kanyang utos, ay balawan. Mahalaga yung pagsunod sa kanyang utos. Ano yung tama? Ano yung dapat gawin? Takot na takot po tayo na maka-open tayo ng ibang tao. Palagi natin sinasabi, baka ma-open to na yan, baka masaktan. Pero kapag si Lord, okay lang. Takot tayo na ma-open sa ating kaibigan, maaaring samahan natin sa mga buhat, sa mga kasama natin. Pero pag kay Lord, okay lang. So dapat, number 1, meron tayong espiritu talaga ng pagsunod. Sa anumang bagay,
Kapag ito yung tama, dapat matatakot tayo sa Diyos. Siya yung mangingibabaw. Hindi tayo susunod sa tao, hindi sa Diyos. So, tanda natin, minsan, kailangan hindi ma-open si Lord sa ginagawa natin. Ano po yung ikatlo? Mamuhay ng matiyaga. Tayo po ba ay matiyaga na hintay? May katyagaan ba tayo? Meron tayong mga pangailangan, hinihiling. Gano'n tayo matiyaga. Sabi po ng Mateo 24:30, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang paniligtas. Napakahalaga po yung pinasimulan natin. So, manatiling tapat hanggang wakas. Nakakalungkot po na yung pinag-abalahan natin na oras. Pero pagdating sa huli, hindi pala tayo. Ligtas dahil nahulog tayo sa mga kasalanan. Tandaan po natin, kailangan hanggang dulo, nandun yung ating pagsusumikap at paghingi. Sa Hebreo chapter 6, 13-15, na mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang higit pa sa kanya na maaari niyang panumpahan. Sinabi niya, pinapangako mo na lubos kita pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap na niya ang pinangako sa kanya. May mga pagkakataon po sa ating buhay na minsan naiinip tayo. Ito bang buhay na to ay wala nang kaayusan o wala nang pagbabago? Ito bang ipinangako kaya ng Diyos ay matutupad? May pagkakataon na tayo ay nagtatanong sa iba't ibang kadahilanan na ating pinagdadaanan sa ating buhay. Pero dapat po natin tandaan, tiyak po ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, kailanman ay hindi magbabago. Kailanman ay hindi lilipas at hindi mawawala. Nasa atin lang po ang susi kung paano matutugunan o magtatagumpay o matutugon yung ating mga kung nandoon yung ating pagsunod at pagtatagumpay. Diyan po ang pangako ng Diyos. Wala pong duda. Ano po yung kaapat? So dapat mamuhay tayo sa pananampalataya. We have to live by faith and by sight. Kailangan yung pananampalataya natin ay makatag. Kailangan hindi ito magbabago. Sabi po ng Hebreo 11:7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Alam natin ang istorya niya. Dahil sa kanyang pananampalataya siya. So, ganun din po tayo. Yung ating pananampalataya ay patatagin po natin. At naman, ang sitwasyon natin sa kasalukuyan, kailangan mataas at matatag yung ating pananampalataya. Sabi po ng unang Pedro chapter 3 verse 20, sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon
habang ginagawa nito ang daw, doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Isipin po natin, kung tayo ay walang pananampalataya sa ating ginagawa, kapahamakan ang mapupuntahan po natin. So tayo, alam natin ang katotohanan, alam natin yung desire ng puso natin na napakahalaga yung kaligtasan sa atin. Dahil totoo na mayroon tayong patutunguhan. So kailangan ang ating atensyon ay dun sa mga bagay na wala. So kung titignan po natin, ano yung conclusion natin? Bakit nakapokus tayo sa mga temporary na bagay? Nakatulong po tayo dahil sa labis po nating pag-aalala sa ating mga sarili. Kaya, nabibigyan natin halaga ang mga bagay na temporary dahil iisip natin yung gagamit natin, yung ating sarili. Sarili natin. Yung concern natin sa ating sarili. Kaya, nawawala yung halaga na dapat ay number 1 si Lord sa buhay natin. So kapag yung attention po natin ay nasa mga bagay na pansamantala lang na mawawala, kapahamakan po yung pupuntahan natin. So bakit? Dahil masyado tayo nakakulong sa ating mga sarili. Ano po yung paalala sa atin? Dito po ako. Sabi po sa Mateo chapter 6, 31 to 33. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hindi ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Napakaganda ng kanyang pangako. Pero meron din po siyang kondisyon. Nabigyan natin halaga yung kaharian ng Diyos at yung pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. So bakit hindi natin natatanggap o hindi binibigay? Dahil hindi natin na nawawala ng ating focus sa atin. Napakarami pong bagay na pwedeng pagkabayaran. Napakaraming bagay na nabibigyan ng atensyon na talagang wala naman na pwedeng pangalaman. Minsan naisip ko po na ang mga tao na nung isang araw po kasi ay meron kaming chow-chow sa bahay, pamangkin ko. Maganda doon, malaki. Kaya nagkasakit siya. Namatay siya. So, na-realize ko lang na napakahalaga na sa buhay din natin, alam din natin. Alam niyo kung bakit? Yung aso, kapag umaga, ilalabas ko yun kasi iihi siya. So gagawin niya, iihi siya doon sa bahan nito sa sidewalk. At ang napansin ko po sa kanya, iihi siya tapos nakakalimas siyang kilid, paputol-putol yung kanyang ihi, hindi dire-diretso. So akala ko ganun lang yung sitwasyon. Yung pala, yung Lunes, hindi na siya makalakad. Hinang-hina siya. So dinala ko siya sa bed niya. Ang problema dahil masyado siya mataba,
hindi makakuha yung ugat. So, hindi ba blood test? Hindi malaman kung bakit. So, binigyan siya ng gamot. Maraming gamot, binigay. Habang nasa bahay, hinang-hina talaga siya. Muntik pa ako magatin. Binubuhan ko siya. So, makita ko na parang nalulubay-bay na. Dinala ko ulit sa bed niya, sa clinic. Pagdating doon, sumuha siya tapos may kasama. Ano sabi ng bed niya, i-confine natin ito. So ito, aasa lang ko. Yung doktor, nakita ko yung pag-aabala niya, kinuha niya yung syringe, tinurukan para mabuhay. Yung aso. Parang emergency talaga. So lumakas at iniwan ko doon. Sabi niya, sir, nasa critical po yung aso. So sabi ko, sige, iwanan ko na lang po dito. At kinuha na, nakuhanan siya ng blood test. Kasi na, dinextro siya. Tinawagan ako ng gabi. Sabi niya, sir, mataas yung creatinine. Naisip ko, di ba ito yung mga tinitest natin? Mataas po yung creatinine. At meron siyang kidney failure. So naisip ko, kaya pala ganun yung pag-ihi niya. So ibig sabihin, doon pa pala, meron yung urinary tract na may problema, pero hindi pinapansin. At dahil po mataas ang creatinine, yung bilirubin lahat ng liver na apektuhan. At tinignan ko po yung test. Yung platelet, mababa. Yung CBC. Sabi ko, ito yung mga pinakukuha natin na. So, naapektuhan yung kanyang liver. Kaya siya po ay namatay. So, pinuntahan namin, wala yung si Kate, siya yung may-ari. Si Kate. Pagpunta namin, sabi ko, okay, patay na yung aso. Iyak. Si Kate ay iyak na iyak. At pinuntahan namin dun sa clinic, nakahiga yung aso. Humahagulol siya dun sa harap ng aso. Iyak na iyak. Sabi ko, tara na. So, nung masettle ko yung isipin nyo na yung confinement ay 2,500 per day. Sabi ko, parang mas mahal ba ito sa public? Bakit ko ba sinasabi ito? May mga bagay na nakakaya natin gawin. Pero pagdating dun sa ano pa, nahihirapan. Sabi sa akin ng vetnet, sir, anong gagawin niyo sa aso? Buburo niyo ba sa Marikina? Nagulat ako. Meron palang burulan ng aso sa Marikina. Kung gusto niyo po, i-cremate. Sabi ko, ako na lang po ang dadala. Niloko ko kasi meron po yan sa ticker. Isipin ko, pinapaburo sa akin dun sa, although may cremation talaga sa kahit calibre, pero madaming proseso. Sabi ko, maluwang yung mga tilote namin doon, kami na lang yung mag-iinit. So, isipin natin na yung isang aso, at pinakita ng pamangkin ko yung pagbuhol, kung nakita yung aso, may kaibigan kasi siya na, nakahiga siya, maraming bulaklak, at nakatakip kita lang yung ulo. So parang tao. Isipin po natin na yung mga bagay na yun ay mahal. Malaki yung gastos. Di ba? Pero yung mga tao kaya din, kapag sa gawain po kaya nilang gastos. Hindi po ba? So dahil ang attention po natin na sa tingin natin yung mga temporary bagay, alam natin na parang yun ang mahalaga sa atin. Pero hindi po. Kailangan pagtunan po natin, makapokus tayo sa mga eternal. Dahil yun ang magdadala sa atin para sa ating kaligtasan. Kung gusto natin na
maabot natin hanggang dulo ang attention po natin ay naroon dun sa mga bagay na wala natin. Dahil po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. Dahil muli ay pinaalala ko sa amin kung ano yung aming dapat gawin sa aming buhay. Na kailangan ito namin yung sa mga bagay na talagang walang ganat kapuri-puri at magiging kaluluwa siya. Kaya ang hiling namin, Panginoon, ay tulungan mo kami ng aming oras, ng aming panahon, ay talagang maitulong namin sa inyo. Dahil wala po kami ibang dapat, simpleng wala kami dapat gawin, dapat ikaw yung number one sa buhay po namin. Marami pong salamat dahil kahit po sa pagkakataon na kami ay nawawala sa focus, hindi mo kami pinapabayaan. Kahit po may pagkakataon na nalilimutan ka namin, hindi ka nang nagiging number one sa buhay namin. Pero Lord, salamat dahil kailanman ay hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa walang hanggang pag-ibig at pagmamahal mo sa amin. Ang aming dalangin, Panginoon, tulungan mo kami na sa araw-araw, ang buhay mo namin, ay ikaw ang siyang maluwalhati at maitaas. Sa anumang plano o desisyon na gagawin namin, ang kalooban mo mangyari. Salamat. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ng Imana